sex, pagkagutom, pagkauhaw. Ito yung mga bagay na gusto agad makuha ng isang tao. Pag-usapan natin ang psychoanalytic theory by Sigmund Freud, yung id, ego, and superior ego. Alam kong napag-usapan na ito nung nasa high school pa lang. Now, isa-isahin natin. Yung id. Yung id, siya yung tinatawag na pleasure principle kasi nakafocus siya kung paano papasaya o makukuha agad. Kaya tinawag siyang pleasure, makukuha agad yung mga gusto. Nabuhubog siya or nabubuo siya from birth to 2. Nagsisimula siyang mahubog from birth to 2 or birth to 1 year old. Mga bagay na iiyak o magtatantrums kapag hindi agad makuha. That is why ganyan yung baby. Na kapag gusto niyang dumede, talagang iiyak siya. Kahit nga mga 1 year old, kapag may gusto siyang bagay, talagang iiyak siya kasi gusto niyang makuha agad yung bagay na yun. That is the id. And that is the instinct, by the way. Instinct. Para madaling matandaan, pag sinabing id, ito yung pleasure principle. Ito yung instinct, yung mga bagay na magbibigay pleasure sa isang tao. Now, nagsisimula ito from 0 to or from birth to 1. Napakabanal mo naman. Pag-usapan naman natin ang superego, ang isa sa mga psychoanalytic theory by Sigmund Freud, yung id, ego, and superego. Now, yung superego, siya naman yung pinakabanal, siya naman yung moral principle. Nakafocus siya sa moral reasoning. Siya yung pinakabanal kung ano yung pinaka mas tama. Dito nahuhubog ang konsensya ng tao. Nag-start ito mga 3 to 6 year old. Dito nahuhubog ang konsensya, ang moral reasoning ng isang tao. Ang tagapagbalanse. The psychoanalytic theory by Sigmund Freud. The id, ego, and super ego. Now, pag-usapan naman natin yung ego. Siya yung tagapagbalanse. Siya yung taga-decide kung ano yung mas tama. Pinag-usapan natin kanina ang ego, ang id, and the super ego. Si id, siya yung pleasure principle, yung super ego, siya naman yung moral principle. Si ego, siya naman yung taga-balance. Siya yung taga-isip kung ano nga ba yung mas tama. Kasi si id, puro kasiyahan. Si moral principle naman, or si super ego naman, masyado siyang banal. Nauhubog yung ego ng tao o yung tagapagbalanse sa id and the super ego at the age of 2 to 3. Ano, mga ganyang edad na hubog na yung ego ng isang tao. Siya kasi yung tagapagbalanse sa dalawa. Id, ego, and super ego. Napag-usapan natin, inisa-isa natin sa previous videos yung id, ego, and super ego, the psychoanalytic theory by Sigmund Freud. Now, magbigay tayo ng example. Before, inaakala ko na kapag ma-reach mo 6 years old, kumbaga tapos na yung pag-develop ng personality na iyon, yung super ego kasi from 4 or 3 to 6 nag-develop siya. Nadadala ito hanggang pagtanda. That is why yung tao, meron siyang, sometimes may pagka-childish. Of course, yung tao din, kapag adult na, andun na yung moral reasoning niya, yung pagiging banal niya, na yung mga bagay na something na mapapawaw yung mga tao kasi grabe yung prinsipyo niya. Ito yung super ego, yung maprinsipyo siya. Si id naman, siya naman yung kumbaga may pagka-childish kasi siya yung pleasure principle. However, mayroong ego, siya yung taga-balanse sa dalawa. Pagbigay tayo ng example, halimbawa, nasa isang meeting ka, lahat nakikinig sa isang lecture, tapos ikaw ginugutom ka na. So, yung gagawin mo dahil ginugutom ka na. Kung id yung pag-uusapan, of course, wala kang paki, mag-i-email ka, kung meron kang baon dyan, talagang kukunin mo buong lunch, kumbaga kung lunch box man yan, kukunin mo, kakain ka dyan, wala kang pakialam sa iba, diba? Kumbaga, kung tutusin, nakakaya siya, pero wala ka ng pakialam, kakain ka dyan, that is the id. And then super ego naman, kung susundin natin si super ego, siya naman yung talagang hindi ka kakain kasi mali-mali yun. Ito yung pinag-usapan, yung moral principle. Hindi ka kakain, alam mo mali, alam mo nakakaya, hindi ka kakain. However, nagugutom ka, kailangan mo nang kumain, so ano yung gagawin mo? At dito papasok si ego, siya yung babalanse sa lahat, sa dalawa, diba? Kailangan mo nang kumain, but at the same time nakakahiya. Diba? Hindi naman pwedeng umiksit ka kasi nakakahiya, lalo na kung masyadong crowd, ikaw lang yung makikitang aalis, diba? So yung gagawin mo, halimbawa kung meron kang biscuit, kasi maliit lang naman yan, kung meron kang biscuit, pwede mong kunin niya, tapos kumuha ka lang siya ng isang circle, diba? Isang biscuit, tapos pasimpleng kakain, kasi importante rin yung health mo. Of course, kung ginugutom ka talagang pumupulo yung sigmura, kakainin mo yung kahit o kaya candy, yung pasimpleng ganon, o di naman kaya
halimbawa alam mo nang paalis ka na, matatapos na din, maghihintay ka o di kaya mag-order ka na agad dyan sa phone mo kasi ilang minutes na lang din naman. Yung pinaka-point kasi dito, binalansi mo yung pagiging padalos-dalos at the same time pagiging banal. Si super ego kasi masyado siyang banal, masyado siyang maprinsipyo. Si id naman masyado siyang padalos-dalos. That is why andito si ego para balansihin silang dalawa. If you have questions, just DM me, direct message me kung ano pang mga gusto niyong usapan, mga usapin pang professional education and psychology, lalo sa mga EDOC students.